Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinupok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami, all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan nyo yung post ni Bam Aquino. Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital. Kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun. Pwede nila hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan, napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gano'ng kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang papatawag? So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So, dun sa inyo na buhay pa nung martial law, anong ibabalik natin yung ganun image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino nagsasabing totoo. So now, it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PIO con us. So, hindi biro yung kasunod doon. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po. Future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretso ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial. Kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangahagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit may sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po.
Anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Thus, nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm And you praying are for now him. the I know minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi nyo, ang gusto nyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings, but I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Maris Sumaliab, GMA7. Sir, Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para ma-resolve po ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam nilang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang 2, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yon sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take 1 day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But, you know, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, parang inaano nila, sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just 2 issues and 2 personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Sir, just a follow-up. Can you just expound on what you mentioned a while ago that sometimes you have to bend the law to please Malacanang? Are you saying na Bend the Malacanang has a Constitution. hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Or what are you, what is your reason for saying such? So, Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer na wala na siyang kaso, na basta't wag siyang alis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Di ba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Diba? So, but let me say this, that's the problem. The President keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan,
Yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Kompleto kami ng CCTV yan. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday, piniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang impormasyon. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Diniretso ko ba, media? Gano'n? Oh, gusto ko lang marinig muna para ang dami niyo. Parinig ka lang. Ha? Na? O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Nireport naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problemang inaharap. The INC supported that statement, so sabi nila, tama yun. So, mag-rally tayo, support the President. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters, pinagsama ang isang, they work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko. Halimbawa, may naglagay. Narinig namin si RDN. Baka sakalin tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is si Chis Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration.
Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kuminsan nga, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din eh. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino pa po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi nung mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila noong presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh, pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yon. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganon din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po. Nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang ganun? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagnanakaw na ito, okay po yun eh.
Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin, dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kaagad ng kung anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo. Gagawin lahat. Para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po naming lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan na binuksan? Hindi po. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po. Without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting report. Alam po ba ninyo kung nung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signature page, pipirma ang principal. Paano kung papalitan nila yung bang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About 400 pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon. Ano pa po ang alam namin to? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan ko po, yung ba yung pumirma. Pero ako, sabi ko, unang-una hindi kompleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kompleto? Pangalawa, wala man lang kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po Link lang po Link. Kami po ang magpiprint. Makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa iyo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya.
Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito, para makumpleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen na pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines, Attorney Lingot, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, ha, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandyan yung mga pulis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi niyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang Senate? This is one of the biggest news channels, ha? At experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything, it's legitimate news, kahit yung front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko, walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? Oh. Alam nyo rin dahil ni-report ko sa inyong lahat na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica So at walang hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yon, di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali nakaprotected dito sa Senate and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So, let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. No? So, yes. Yeah. Meandas Baños, TV5. Hindi rin stasyon. Thank you, sir. Hanggang doon lang ako, hindi malalaman yun eh. Sir, si Acting Senate President Win Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Nag-invite na ba siya sa inyo? Anytime, pero man, correcto lang kayo ha. Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President, Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok kagad ng guard. Diba? But everyone is free to refute. I'll pass it to him after this kung okay lang.
Ito lang may ano, ha? Sige po. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary, okay. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan, ha? Majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected Win with 12. So hindi siya SPP. Okay. Okay, and even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc., shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa Office of the Senate President. Diba nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing, ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinetreten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President Pro Tem, at hindi ka acting Senate President. Di ba? So, ibig sabihin, kung sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Diba? Sir, So, be honest with each other. Huwag pang propaganda lang. May nasa follow-up. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo nyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, Noong May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI na sa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yon ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng GSIS. CCTV po yon ng Senado. So, nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yon. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate, di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So, ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nanggugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap nyo. So, dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa position na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Mix, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So, karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So, sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So, kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilan araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4. Sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay. O dadating ang presidente ng Vietnam. Pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial. Wag daw opisina niya. O. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point na yan is,
decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, dating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na, sir. Dito na, kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito. Ito po yung mga mic. Ito, pwede? Pwede dito. Sige. Salamat. Sir President Alan Bida. Maraming salamat po. Nung makita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka dito, di ba ako punta dito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron ko akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Kausap ko siya nung isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang, na ako, wala akong tinanggap personally, for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng maliit-malitang pera. Ganun lang po. Sir, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, parang I'm not taking much of your time. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko, abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Or, actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Gov, Kong, for being here. Wala man, pumalinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na nasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung congresswoman garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Biloso. Sabi niya, kung pupunta kasama ako, nakita ko ngayon, na meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako, maaga pa, kinasila ko lahat ang aking mga meeting. So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, Hindi, ito po bang... hindi sa walang katotohanan. Wala akong tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaladkad yung pangalan niyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang
Nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O di ko sinasabi na, yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret na nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. Thank you very much. What is the most sa relation to Saldi ko? Kung wala ko talaga. Si Saldi ko, Congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house? Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko si Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko lang sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi. But what I wanted Nawag mo lang ako para what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Gusto ko lang resibo ko na mapirmahan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, which is the process, di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Okay? Thank you, Kong Alvarez. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question Two, from three Marlon questions. Ramos, Okay. Politico. Yes, opo. Sir, just to clarify lang Yes. po. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days po? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple, kasi nga in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkaka-13 sila, but sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo,
nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility eh. Di ba? Pero si Erwin, sa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority, ba't hindi niya tinatanong? Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Tapos ano? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin that there will also hold the Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po niyo? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Di ba? Kaya nga sila nagganyan kahapon eh. Okay, next. Next question, Hannah T. from Billionario. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng Bloom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong... It's okay. Hello. So, hindi pa ako nagbe-breakfast, kaya okay, 3 o'clock na, tama. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila mag-privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagtatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon yung never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So, paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Everyday, tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate records. We're going to have our staff are going to have to do it. How about the Bloom staff po? Meron po bang presence ng... I'm not sure. May nag-attend ba na taga-Bloom? Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy to, Sen? Hahantong ba ito sa committee report? It'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Diba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, pati constitutional change that were one vote. Diba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Gatchalian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo.
Diba? Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office. No, I'm We saying- sought comment from Tito Sen No, no. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it, I allowed it, then we kept on sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Win, prove your sincerity, vacate the SP room, mag-meeting tayo doon. Pero yung ite-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Di ba? Sabi daw po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm the conversation? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng time. Tapos nag-usap kami ulit, or the same time, pwede bang adjournment. Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff niya kung pwede that weekend. O, kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, So sabi ko, Tito Sen, paano yung security, ganyan. Sabi niya, ilang araw pa pero hanap mo ako opisina. So hinanap ko siya opisina, may opisina na pala. So binalikan siya ng staff ko, binalikan ko na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. Ang nasa 6th floor lang naman na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff. Or mag-issue pa ba ako ng memo. So susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam naman sa hallway ko papuntay, sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. Di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, bibigay yung mga nasa 13. Di ba? So my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I am acting president, then I tell President Bongbong mag-usap tayo. Kakausapin ba ako nun? Siya legitimate president eh. Di ba? So, okay, usap, etc. Pero anong pag-usap? Paano pag-uusap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Isipin mo, lalapit sa iba, yung iba sa lasin, Monday, kulang na kayo. Ikaw, may kaso ka. Ganito. So, anong klaseng usap yun? So, kung may angal ako lang sa bilyonaryo, which wala. Di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete, usap, sabihin kong, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So that's what I meant na, we're sincere if they're sincere, di ba? Robert Mano from DCMM. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Win, ang Palas kinikilala si Senator Win. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. 3 books. The Rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power? Or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon, di ba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink,
yung mga dating aktivista, yung mga dito, kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. Oh. Kahit first time ako napalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? So, guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters, prayers lang for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sir, Sorry. follow up na lang po. Yes. Kanina sir na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo nandyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo malagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pa makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Nasa gobyerno nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time sabi ko, baka gusto nyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya I unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two questions. Confident ako na pare-parehong prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pairam nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila, tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So, although alam na nila na ilan kaso na at ilan na ang hinalungkat sa akin, so nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So I face this. I'll just quote someone no, nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA na. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa Luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now, and I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya. Kanina na-hack yung Facebook ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nagda-drum. Sabi ko, baka bombo yun. So last Senator, question is from me, Matthew from Malaya. Yes, I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since
Actually, nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them, mukhang improbable na pumalit kaming grupo, pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo, pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila, nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin, impartial na impeachment kasi yan naman hiningi ng ating mga kababayan, at yung ekonomiya kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air condition na kwarto, pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East, nararamdaman nila. So, tinanong ng mga ibang kakampi nila, Blue Ribbon, sabi ko, we want to know the truth, but we want it as a fair, so sana both sides nandun. So, nagulat lang kami for the next 3 weeks, kami nakalaban. But, maybe I can say I just found out today, kasi grabe. Sabi ko, ate, part of me wishes may 13 sila kahapon para... It is a messy democracy. Diba? So, when you're mayor, naayos mo yung schools, you're happy. Pero makita mo walang gamot yung hospital, it's stressful. Now, when you're no more mayor, you still want to be mayor, but you have a little bit relief that it's someone else's job. So, yung pagiging SP is one of the most temporary jobs. Mas stable pa maging speaker. Sa SP, 24 yan na lahat magaling. So, anytime pwedeng palitan yan. Alright, Thank you so much. Thanks so Last much. question. From Ms. Conde Mata from RMN. SP, what if magpatawag po ng special session para ma-optionan yung mga naiwan na bills ay kung magkaroon ng 13? We'll deal with it because, kung pag 13, wala nang problema. Pupunta po ba kayo? Kung may 13, wala nang, pupunta kami at tapos na to. Kasi 13 sila eh. In fact, kung nagsabi silang 12 sila, anyway, basta 13 sila, wala nang pag-uusapan. Okay? They don't even need us to go. Kasi 13 na eh. Okay, now, let me ask Malacanang, what's more important to you? Power or order? So if you want to call a special session just to consolidate your power, wala nang ang tiwala yung marami nating kababayan. Kasi panay gulo na lang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Na-entertain man kayo sa Senate, hindi naman Senate ang magulo eh. Ekonomiya natin magulo, politika natin magulo, mga lansangan natin magulo. Because there's a failure of many things. I won't point just to the President. Okay? So kung gusto nila maayos to, humanap sila ng paraan. They have all the power, they have all the money, they have all the influence. Di ba? I'm not at par. Sabihin nila parang Cayetano versus Will or Cayetano versus Marcos. Hindi eh. Parang elementary varsity versus NBA ito eh. Nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Ang nasa amin lang katotohanan. So SP, pupunta po kayo, yung block niyo po? I'm not sure. Anong balak nila? We reserve the right to use every parliamentary tool that is available to fight for what we have. No, many times in history, all we had was you, the media. All we had was katotohanan at the media. Of course, God's will. Di ba? Many times lumaban kami, impeachment, kung sino-sinong kalaban. Di ba? Oh. So, eto, hindi ko itatali yung natira sa amin, yung 12, at hindi ko itatali kung anong gagawin namin na hindi ko maalam kung ano pang balak nila. So, kung halimbawa, papatawag sila Monday para hindi kami makapag-Blue Ribbon ng Tuesday, ba't kami pupunta? O, pero halimbawa, nakipag-usap sila. O, eto Blue Ribbon, o eto Chairman, ayaw nyo kay Marcoleta, ayaw namin kay Erwin, eto schedule, eto mga patatawag natin, ba't naman kami hindi makikipag-usap ng maayos? What about bukas po? Tuloy po ba yung investigation sa shooting incident? Actually, hindi pa namin napag-usapan. Tinuloy ba ni Senator Marcoleta? Tinuloy ba niya? Yeah. I'm sorry, we are all focused here. We didn't even know kung makakapasok kami ng Senate, but it's a good question. I have to ask Senator Marcoleta. Yes. Next week onwards, so is it safe to say parang you're going to act on your own while the Gatchalian block will be acting on theirs? I will assert my authority, legitimacy as Senate President. I will write the letters. I will perform my duty. Then let's see
kung anong gawin ng Malacanang at saka ng... So for example, sa hearings, malamang hindi pumunta yung mga kabinete pag kami nagpatawag. But that's a reflection on them, not on us. Pero pag sabay po kayo, kunwari may notices from your office and then from Pro Tem Gatchalian, Yes. It's up to the people to decide. Alam ko yung mga nasa elevator mas mahal ako kasos kay Win, si Rose. So pag sabay kami sa elevator, ako ang papaboran ni Rose. Pero kung gusto ni Win mauna, okay lang. Pero now po, yun nga, sir, sa president, parang technically, sino ang It's just like a corporate takeover sa kumpanya nyo. Diba? So most of you here are in corporations. Pagka may nag-take over, may labanan, sino, you have to decide sa conscience nyo kung sino. But ang epektado lang kasi sa isang korporasyon, yung shareholders, yung empleyado. Ito kasi buong Pilipinas ang apektado eh. Diba? Pero kung ako na kay side ni Sen Win, I will not act as acting president because he knows it's illegal. You know, masisira yung buong career niya in the future. Diba? I waited. You know, I've been a senator since 2007. I thought never na ako magiging Senate President. But I waited until binigay sa akin. And I think Senator Win is a intelligent, studious, creative. Ang dami kong magandang objective na sasabihin. So ang akin lang advice kay Sen Win, wait for your time. Don't grab, receive. Okay na nga, pinili ka na ng grupo mo. Pero pag illegal ang pinagagawa sa'yo, huwag mong gawin. Papahamak ka lang. How confident are you that the employees of the Senate will keep your orders given that may absence of some viewers of the Honestly, I don't know. I don't know. Kasi nga, have I appointed anyone? I don't think I have appointed anyone in the last 3 weeks, diba? And everyone has, the thing about the Senate employees, they're very political in the sense that they're up to date with everything. Buhay nila kasi yung government, yung pag-ano eh, di ba? And many of them started from the lowest going up. So I can't just tell them, you know, sumunod kayo, kung hindi, kakasuhan. Hindi. They have to make the decision by themselves. But the problem is, I don't know how they'll make a decision as a group. So I don't even know paano nila dinesisyonan ayusin to, magluto ng pagkain. Di ba, kanina yung ibang usaa, ayaw papasukin yung mga Marines. Pagbaba ni Senator Pia, sumunod naman. So, it's going to be a struggle, but it's going to be a struggle we'll do for the country. Senator, should have you the society of using control over the Senate? For example, yung live streaming, live streaming yung president. Well, kung kalaban mo ay Malacanang at mga kasama nito at mga at mali-maletang maleta, siguro yung nararamdaman ko, mararamdaman mo rin. Di ba? So, except that nung bata ako, yung mga dean ng law school, mga retired justices, etc., kahit yung kampo nila ay kampo nila, pag mali, sasabihin nilang mali. If this happened, even during martial law, even in the 70s, 80s, this happened, 95% of the legal community will come out and say, it's just wrong. It's just wrong. But we live in a different world where your algorithm at yung, para tayong fraternity, na di bali ng mali yung mga brad mo, brad mo sila eh. So that's the problem of our next generation now. Hindi natin tinuturo, tama is tama, mali is mali. Di ba? Ang tinuturo natin, kampo natin to, so siguro tama to. Di ba? Last question from Newswatch. Okay. Sir, yes or no lang po. Sabi po... Senador ka ba? Sorry po. Hindi, sir. Last na daw po kasi. Future senator to. Sorry, sir. Pero sabi po kasi ni Senator Gatchalian na he will preside over the impeachment daw po. Ano po masasabi niyo dito? Kung kayo po ba... Kayo no and no. Tanungin mo naman why. Why? Sir, why po? First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice? And no, because they amended the rules, kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Bumaba daw ako na Senate President, ako magpre-preside, pero itinanggihan ko.
amending lang yung impeachment na pwede mag-vote ng yung majority. Kami hindi kami nag-amend para hindi ma-delay. Pero kami naakusahan na gusto i-delay. Pangalawa, tignan nyo statements ni Senator Pangilinan since 2016. Oh, kayo na sabi nila, ang grupo daw namin hindi magiging fair kasi maraming Duterte. Oh, tapos maglalagay ka ng presiding officer na yung previous statements niya ay guilty na. 'Di ba? So, you know, it's quite so I'm not saying that he will not be impartial. I'm just saying it's double standard. Pagka grupo namin, automatic pro-Sara. Pero pag grupo nila na yung mga statements ay talagang anti-impartial sila. Diba? So, let's have the same standard for everyone. Sorry? It's Jose Luis Montales. That's the legitimate. They cannot take out Joel Montales without a vote of 13. He's also an officer of the Senate. Nasa rules ng Senate. So, I mean, they might be able to do it de facto. So guys, siguro, next pero de facto versus de jure. Sometimes it happens na they are able to exercise it. De facto meaning in fact nangyayari, pero illegal. Ito lang, nung araw, pag patently illegal, nagre-revolusyon na. So ngayon, may nagsasabi pa, may presumption of regularity. Walang presumption of regularity pag patently illegal. No, I wouldn't even call him de facto kasi nga nag-aagam-agam at nag-ano pa yung mind ng mga sa Senate kung sinong susundin. De facto kasi completely ganun na eh. Nakita mo, nandito kami, natuloy yung hearing, di ba? Yes. We won't allow each other. Mahaba pa naman July pa, so marami pang mangyayari. Tingin ko kaya nila gusto mag-special session. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Thank you, SP Alan Cayetano and to our media friends.